ay si Kuya Margan, ang ating friend na si Margan. Okay? Friendship lahat. So, siya ang magsasalita at imimensahe niya ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Tinawag na ba kita? Ay, sige. No need mic. Yeah, her mic. Her. Picture. Alright, mga friend. And so, ayan. Magandang umaga, magandang oras, magandang hapon muli sa ating lahat at purihin ang Diyos sa patuloy na biyaya na kanyang pinagkakalob sa atin at tunay nga ng Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa. Sa bawat nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay tunay na pinapatunayan ng Diyos na ang Diyos ay buhay, siya ay buhay at siya ay kanyang pinagkakaloob ang pangangailangan ng bawat isa. Alright? So, muli sa araw na ito ay kami po ay nagkakaroon ng fellowship dito sa aming bahay at aming itinataas walang iba kundi si Jesus Christ is Lord. So, wala nang iba. Alright? Walang ibang pangalan ng anumang relihiyon o mga ministry dahil yan ay nagdudulot lang ng pag-away-away. So, wala tayong ibang tinataas kundi ang Panginoon. So, ngayon, mga kaibigan, mga friend, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon bago ako magbigay ng aking maiksing mensahe ay nagpapasalamat ako kay Lord dahil tunay na siya ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng teachable heart, spirit dahil sinilingid sa atin na sa panahon natin ngayon ay tunay na marami talagang Kristiyano na hindi naiintindihan ang talagang mensahe ng Panginoong Kristo. So, dilingid sa inyo na ako ay nagpo-post sa aking mga account, sa aking mga Facebook, sa YouTube. Yun naman ay yun talaga yung nais kong gawin noon pa man. 4 years ago, nung aking ginawa ang aking pong YouTube channel, ay nais ko talagang mag-share ng Word of God. Pero wala akong conviction na mag-share ng kung yung the way na mag-share ako nung ako ay naka full time pa, yung pupuntahan yung mga magbahay-bahay, mag-evangelize, yung tinatawag na basic na pag-share. Wala akong conviction na gawin yun sa internet. Dahil mas matimbang sa akin yung mag-aral ng mas malalim ng pagpapahayag o pagpangangaral ng salita ng Diyos. Kaya yan, nung aking inumpisahan na talaga ay marami ng against dahil ganoon naman talaga. Kung ipangangaral natin si Jesus sa labas, maraming against, di ba? Mga unbelievers, maraming mga katulad na lang yung pagpupunta evangelize, mga may patay, maraming mga nag-a-against sa'yo dahil ang pinapangaral mo is about the Word of God, about Jesus. So ngayon, ang ipangangaral mo naman is Jesusness, maraming against din, mga kaibigan, mga friend. Alright. So yan, no? Shout out sa mga dyan, no? Hindi pala ako titingin sa camera dahil alright. Hindi ako titingin sa camera. Kasi may nagsabi, nag-hypnotize daw ako. Pero kung hindi naman ako titingin sa camera, may nagsasabi naman bakit di ka makatingin sa camera. Alright, so yun mga friend, mga kaibigan, pag-pray nyo ako na magawa ko ang kalooban ng Lord. Dahil ang nais ko talaga is magkaroon ng pagkakaisa ang bawat churches. Yung original church, yung copy-paste church, yung Xerox copy church, yung Bugus church, magkaroon ng pagkakaisa ng unity talaga. Yung unity in diversity, mga kaibigan. Yung walang ibang may tataas kundi ang Panginoon. Kasi dito sa ibabaw ng lupa ay nag-aaway-away tayo, nagkakampi-kampihan, nagkakaroon ng division. Pagdating ng panahon, pupunta tayo doon sa langit. Ano ang tingin natin doon kung pupunta tayo sa langit? Meron bang, ay dito ako, dyan ka, doon kayo, o dito kayo? Walang ganon, mga friend. Kaya nga,
binagsak si Lucifer dahil itinangi niya ang kanyang sarili. So ngayon mga kaibigan, dito pa lang sa lupa ay kailangan natin talaga magkaisa. Yes, naintindihan ko na maraming mga taong against sa aking ginagawa. Ganun naman talaga. Si Jesus nga is, nung siya nangaral ng katotohanan ng mensahe ng Ama, is number one na against sa kanya is yung mga taong simbahan, yung mga religious, mga nagtuturo ng laws of Moses. So, ganun din ngayon is magturo tayo ng about Jesusness. Talagang mailalantad yung mga tinatawag na gawain ng mga Pharisee na hindi natin namamalayan. Kasi nga, kailangan talaga nating lumalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mabuti na yung kung ano yung ating napakinggan, nalaman nung una, ganun pa rin hanggang ngayon. Ang tawag doon is bonsai, bansot kung baboy na alagain. So, kailangan mag-improve o kailangan mag-mature talaga tayo. So, ang susi lang niyan is buksan yung ating isipan. So, yun, ako ay nagpapasalamat kay Lord dahil kahit na ganong maraming mga negativity na feedback sa akin, pinapaalala pa rin ng Lord yung kung ano yung talagang aking purpose, kung ano yung aking nais gawin. So, I give all glory to God and yes, pray one another and continue to explore the goodness of God because God is already given to us everything that na lahat ng hinahanap ng tao is binigay na ng Lord. Ang gawin na lang natin is i-discover. Alright? I-discover lang natin. Katulad nito, alright? So, punta tayo sa ating pag-aaralan about the kingdom of God. Ang kingdom, the coming of the kingdom of God. So, kung iisipin natin ito, kailan or ano yung kingdom na tinutukoy sa Biblia? Ano ang kingdom ni Lord o ano ang kingdom ng God na tinutukoy sa Biblia? Di ba? Una na pumapasok sa isipan natin is kingdom ng Lord is yung doon sa kaharian ng langit. Is yung may bababa na parang palasyo, bababa mula sa langit dito, pupunta dito sa lupa. Pero hindi lang pala yun. Meron pang ibang tinutukoy ng Panginoon Jesucristo na kingdom of God na kailangan nating malaman. Alright, dito sa Lucas chapter 17